works for thee. My flesh yearns for thee in a dry and weary land where there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands in thy name, in my precious name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. Whoa, so I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands in thy name, in the sweet, sweet name of Jesus. Bless thee, Lord, the shadow of thy wings I sing for joy. In the shadow of thy wings I sing for joy. Para po sa tawag sa pagsamba na matatagpuan po natin sa awit 116 verse 1 to 2. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Tayo sumandaling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Aming Ama, sa umagang ito na ipinagkaloob sa amin ang kalakasan, Panginoon, ang kasiglahan, Panginoon, na kami makapanamba sa iyo, Panginoon. Bagamat nararanasan namin ang krisis na ito, Panginoon, patuloy na nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat. Patuloy na kami nagsusumamo sa iyo, Panginoon, na ang nararanasan namin sa ngayon ay mawakasan na, Panginoon. Patuloy na kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan mo lamang. Amen. This is my Father's world, and to my listening
po sa Pilipos chapter 4 verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ang akin pong testimony sa araw na ito, sa panahong ito, tungkol po ito sa patuloy na pagbibigay ng Panginoon sa mga pagpapalang natatanggap namin sa ganitong panahon. Pinasasalamatan ko po ang Panginoon kasi kahit po wala pong trabaho yung mister ko sa panahon ng pandemic, nandun pa rin po yung mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa pamilya namin. Katulad po yung kinakain na lang po namin sa araw-araw. Talaga pong nararamdaman namin yung biyaya ng Panginoon na ibinibigay niya sa mga pangangailangan namin. Kasi po, yung alam mo na lahat ng mga tao nangangailangan, pero meron pa rin pong tao na mabuti ang kalooban na handang tumulong at magbigay para sa mga pangangailangan ng ibang tao. Yun po, pinagpapasalamat po yun kasi po ang Panginoong Jesus patuloy po na nagbibigay sa needs namin, pagkain man to, maski man po sa financial, alam yung may maiisip ko pa rin na gagawa ng paraan ng Panginoon para mabayaran mo yung ganung bill. Di ba, lalo ngayon yung electric bill natin, talagang nagugulat tayo sa laki. Pero salamat sa kapangyarihan ng Diyos sa pagbibigay kasi nakapagbayad naman po kami kahit papano. At isa po ang pinagpapasalamat ko pa po yung pong katatagan ng loob na binibigay ng Diyos sa buhay ko, lalo tigit sa asawa ko. Andun yung kahit alam natin na lahat ng tao ay maaaring iisa yung problema natin, kundi yung pandemic na nararanasan natin. Nandun yung kapangyarihan ng Diyos para proteksyonan niya ang buhay natin, lalo na yung kung isa sa pamilya natin na kailangan siya lang ang lumabas dahil para makaiwas tayo sa sakit. Andun yung pagliligtas at pag-iingat, proteksyon ng Panginoon sa buhay ng asawa ko kasi siya yung lumalabas sa amin ng madalas, siya yung namamalengke kasi siya lang yung higit ang malakas ang katawan sa amin. Pinasasalamatan ko ang Panginoon Diyos doon dahil alam ko na nandun yung kapangyarihan niya para sa tuwing lalabas siya, nandun yung pag-iingat niya, nandun po yung protection niya para sa asawa ko, maging sa buhay ko at kay Bea, at sa lahat na po ng bawat pamilya na ang Panginoong Diyos lamang po, yung kanyang kahabagan at kapangyarihan ang talagang binibigay niya sa mga taong lumalapit sa Kanya. Yung purihin po ang Panginoon sa katapatan ng pagmamahal, pag-iingat at pagliligtas niya sa ating lahat. Yun lamang po ang aking testimony. Salamat po sa Panginoon. Magandang araw po. Panandilian po tayong manalangin. God, nakikiisa po ako sa panalangin ng buong mundo na matapos na ang hirap na dulot ng sakit na COVID-19 sa buong mundo. Napakarami na po ng buhay na nawala at nagdulot ng kahirapan sa economy ng buong mundo. Lord, ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ang virus na nagmula sa Wuhan, China ay kumalat sa buong mundo at tinawag ng World Health Organization na pandemic noong March 2020. 7.5 million cases na po sa buong mundo ang infected ng sakit na ito. 417,000 na po ang namamatay as of June 11, 2020. Nakakatakot po talaga ang pandemic nito. Sa kabutihang palad, sa ating bansa ay hindi pa masyadong apektado. 1027 or 1,027 po ang namatay as of June 11, 2020. At napakaliit nito kumpara sa US at Europe, lalo na sa Italy, France, Germany. At lalong maliit ito kung ikukumpira sa kabuuang 417 na namatay worldwide.
Bagamat pandemic at killer talaga ang virus na ito, may nagawa rin itong buti. Una, kung mapupuna natin, nagliwanag ang kalangitan. Ito ay dahil sa pagtigil ng pabrika at mga industriya na gumagamit ng langis na nagpupulyot naman ng ating environment. Sa quarantine naman po na pinairal ng pamahalaan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga pamilya na magsama-sama sa isang bubong. Magkasama-sama rin kumain at nakapag-uusap-usap ang bawat miyembro ng pamilya na hindi gumagamit ng cellphone. Dahil sa COVID-19, nakita at natutuhan nating mahalin ang buhay na dati ay pinabaliwala natin na tinitaken for granted, sabi nga. Katunayan, maririnig naman natin yung mga hinaing ng mga tao. Sabi nila, kailan ba tayo muling makakalaya at makapamamasyal, makapaglakwatsa? Kailan ba tayo muling magkakatrabaho at kumita ng regular? Hindi yung paputol-putol, MWF, at yung iba totally hindi na nagkaroon ng trabaho. Inihinto muna. Marami din palang buti ang dala ng pandemic na ito, kaya patuloy nating ipagpasalamat ang realization ng mundo sa ganda ng ating buhay. Patuloy natin ang paglapit sa Panginoon. Bagamat may pagbabawal sa mga mass activities sa churches, meron naman po tayong mga online Sunday service. At pwede rin naman po tayong magkaroon ng pagsasaliksik, mga Bible studies. Ako po personally, ginagamit ko pa yung Google. Dahil sa Google, pagka hindi ko po maintindihan ang mga some verses na hindi ko maintindihan, tinitingnan ko dito at maganda naman nakapagbibigay ng liwanag, nakaka-enlighten. At syempre, andyan din si Pastor Joel na pwede natin tawagan sa messenger para magtanong-tanong kung meron tayong verses na hindi masyadong maintindihan, at makakalapit din tayo sa ating deaconess na si Jessie. Sa pagbukas po, pwede natin sabihin na para sa ating mga believers, hindi po magiging hadlang ang COVID-19 sa pagpapaunlad ng ating faith. Ito lang po. Magandang gabi po sa lahat. Thank you. Nais ko pong basahin sa inyo ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na salita ng Panginoon na hanguin po sa aklat ni Apostol Mateo sa kabanatang 9, talata 35 at kabanatang 10, talatang 8 po. Ganito pong sinasaad. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon na nagtuturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos at pinagaling ang may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Sa chapter 10 naman po na Matthew at verse 8, ito po ang sinasaad sa mga talata. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo na walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Tayo pinagpala sa mga salita ng Panginoon na ito na nahayag sa ating kalagitnaan. Tayo po muna'y manalangin. Salamat po makapangyarihang Panginoon sapagkat sabik na sabik po kami makarinig ng iyong mga salita. Sapagkat makapagdaragdag na naman ito, Panginoon, ng kaalaman namin patungkol sa iyo. At anumang mga inuutos mo, Panginoon, ay magampanan namin ang aming tungkulin sa pangunat kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu na siyang gumagawa at kumikilos sa amin. Panahon po ngayon, Panginoon,
ng pag-init ng pananampalataya at pagsiklab ng boldness ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, Panginoon, sa buhay po namin. Dahil ang pagdiriwang po, Panginoon, ay Pentecost, kung paano umasi ang banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Maging sa panahon ngayon, hiningi po namin, Panginoon, na ito ay sumakanila at sumabawat isa sa amin, Panginoon. Dahil itong naglilid at nag-guide po sa amin upang kami ay makapaglingkod po sa iyo. Sapagkat siya po ang nangangasiwa sa buhay po namin at may kapangyarihan makapagministeryo para sa amin na may isasagawa namin sa aming gagawin na paglingkod sa iyo. Ito ang aming mga dalangin, sama at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will live on singing. 1,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time is gone. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ang masaganang pagpapala po ng Diyos ay sa ating lahat
lalo na sa panahon ngayon ay araw ng pagsamba na napakahalaga po sa Panginoon na tayo po ay magtipon-tipon sa panahon ito ng ating pagkakaisa sa pagsamba. Meron pong part sa aklat sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Sa aklat po nandyan. Meron pong tagpo si John the Baptist at si Jesus Christ. Na si John the Baptist po ay forerunner ni Jesus Christ. At ipipresent si Jesus Christ bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan at magbabautismo po sa banal na Espiritu. Bakit malinaw po doon sa John chapter 1 verse 29, yun po ang nakasaad sa mga talata. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na salibutan. Siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagbaba po ng banal na Espiritu kay Jesus Christ ay pasimula po ng kanyang ministeryo na kanyang gagampanan sa pagkakasugo sa kanya ng amang nasa langit. Kaya sinabi niya sa lahat ng susunod sa kanya, ang panalitang ito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa kanyang angking nasa lupang katawan na gawin ang pinapagawa po ng kanyang amang nasa langit. Ang ministeryo kanyang ipinamala sa lahat na sa kanyang susunod. Dahil kung mahal natin ang Panginoon, handa po tayong sumunod sa kanya, dakilang pag-aatas. Na malinaw po doon sa sinabi sa Matthew chapter 28 verse 19 na sabi sa mga talata, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Kung paano pong naranasan ni Jesucristo ang pagbabautismo ng Banal na Espiritu, ay nais niya rin maranasan ang lahat ng susunod sa Kanya. Dahil ito'y nagpapatunay na tayo sa Kanya at gumagawa at kumikilos ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. Ito po yung proof na tayo ay nasa Panginoon. Hindi lang natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo, kundi ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siyang gagawa at kikilos sa atin, lalo na sa pagharap sa ministeryo. So sa umaga pong ito, alamin at pag-aralan ang halimbawang iniwan ministeryo sa ating Panginoong Hesus sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo, na dapat na maging panuntunan ng bawat isa bilang tagasunod ni Jesucristo. Unang-una po, malinaw po dun sa aklat ni Matthew chapter 9 verse 35, na katulad ng binasa ko po kanina sa inyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon na nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos. Mga kapatid, ang una sa pinakapangunahing kailangan gawin ng isang Kristiyano ay maipangaral ang mabuting balita tungkol po sa paghahari ng Diyos. Kaya di pa dapat na tao na hindi pa napapangaralan ng mabuting balita at di pa pinaghahari ng Diyos ay kailangan mapangaralan. Kung di pa niya napapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus at paghahari niya sa buhay ng tao nito, siya ay kabilang sa lito at lumaypay na parang tupang walang pastor. Kaya kailangan nila na mapakinggan ang mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos, dahil kung hindi sila nananampalataya, hindi sila nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya mariin pong sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 17 po, sabi sa mga talata, kaya pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, ang pangangaral ang isa sa pangunahing na ministeryo na dapat nating gampanan po. Dahil yun po yung dakilang pag-aatas sa atin. Dahil ang bawat isa ay hinanda sa pagministeryo na dapat ganapin ng bawat sumusunod kay Kristo para sa pagpapalawak ng kanyang paghari sa buhay ng tao na makaririnig ng mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos. Hindi makakarating ang paghari ng Diyos sa buhay ng mga tao kung tayo mismo ay hindi magpapagamit para sa ikalalawak ng paghari po ng Diyos. Nasa ating mga kamay. Inatasan ng bawat
tagasunod ni Kristo na isagawa ito bilang tagasunod po niya. Hindi lamang po ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita sa paghari ng Diyos at nagpagaling ng mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao, nahabag siya, lalo na sa kalagayan ng may karamdaman po. Kung titignan po natin doon po sa aklat ng Luke chapter 5 verse 17 na up to 26, may tagpo po doon na habang nagtuturo po si Jesus sa sinagoga, na naroon siya sa harapan ng mga magagaling na mga tao at matataas, ang Pariseo, tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea, ng Judea at mga Jerusalem. At naranasan ni Jesus kahit po na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na mga ilang tao, dala ang isa pong may sakit na paralitiko. Nasa higaan, nagpilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kahit gumawa sila ng paraan po. Umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umiwi ka na." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpuri sa Diyos. Ang ginawang ito ni Jesus ay bahagi ng kanyang halimbawang iniwan sa atin upang maging panuntunan ng ministeryo na dapat nating gampanan. Tungkulin po nating gawin ito na makapagpagaling ng may karamdaman. Kung taglay natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kahit sa pamagitan na sila ay may panalangin, sa panalangin, ang gagamot dito ay ang ipinapanalangin natin na walang iba na dinudulugan natin na si Jesucristo. Na dakilang manggagamot, gagawin niya ito dahil sa tapat at taimtim na ating panalangin. Tingnan niyo ang sinabi po niya doon sa John chapter 14 verse 12. "Sinabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito." Mga kapatid, kung inyong isipin ay parang napakahirap. Pero ito ay para sa atin. Ngunit kung sa Panginoon ay napakadali dahil siya ay makapangyarihan at hindi kayang sukatin ang kaya niyang gawin. Sapagkat ito ang malinaw na sinulat po ni Apostol Mateo sa chapter 19 verse 26, sabi sa mga talata, tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ito ay ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, dahil tayo ay may taglay na pananampalataya, ito ay ating magagawa. Tignan nyo ang sinabi po ni Apostol Marcos na iniwan niya sa kanyang mga sulat bilang hamon at challenge sa atin upang ganapin natin ang ating tungkulin at mag-rely sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Nasabi sa mga talata, ang mga mananampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpaparehayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumamput man ng ahas o uminom ng laso. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Well, my brothers and sisters in Christ, hindi isang ordinary po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na pwedeng gumawa sa lahat ng nais na maglingkod sa Kanya at gampanan ang Kanyang ministeryo na pinapaganap sa Kanya ng ating Panginoon. Sa ngalan po ng makapangyarihang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast of them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Tayo po'y manalangin. Salamat na naman po muli, Panginoon, at kami po ay natapos na naman po ng aming pananambahan. Nakapagbigay po kami, Panginoon, ng pag-awit at pakikinig ng iyong salita upang sa ganun, Panginoon, ay lalo kaming sumulong at patuloy na lumakad sa liwanag patungkol sa iyo, Panginoon. Nagamitin mo po ang aming buhay, Panginoon, na ito habang kami ay may lakas at buhay na mayroon na iyong pinagkakatiwala sa amin. Salamat at patuloy ang karanasan ng pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay po namin ay aming nakikita, Panginoon, dahil siya ay nananahan dito. Salamat sa buong nagdaang pong muling araw at buong isang linggo po, Panginoon.
na muli katatagpuin ka namin ngayon sa araw nito. Dahil napakahalagang panahon ito ay aming pagsamba sa iyo. Dalangin namin na nagkaisa kami na ikaw ay aming sambahin sa kagandahan ng kabanatan. At patuloy na madalangin namin, Panginoon, ang mga nagnanais na mapagaling. Tinataas ko po sila. Kahit, Panginoon, di ko nasasanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit ikaw ay nakababatid at nakakaalam kung sino po sila. Pagalingin mo po sila. At maibsan ang kanilang mga katawan ng karamdaman. Maging ang mga meron pong kaarawan na nagdiwang, maging ang nagdiwang na kasal, Panginoon. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo. Ngayon mo pong pagpalain, Panginoon, sila at maranasan pa sa mga taong kanilang kakaharapin ang patnubay at pangunguna mo po, Panginoon. Dahil nariyan ka, umaantabay lamang sa kanila. At walang maibalik man sa mga pagpapalang kanilang tinatanggap. Ngunit ang pasasalamat ay sapat sa iyo, Panginoon. Dahil yun ang sinabi mo. In everything give thanks for this is the word of God. Salamat po. Nakalapit kami. Dalangin ko po ang iglesia po ito. Bawat membro mula sa bata at kabataan at may gulang po, Panginoon. Nais ko pong itaas sila. Na darating ang panahon, kami po ay muli magkikita-kita sa loob ng iyong tahanan at malaya kami, Panginoon, na makapagpahayag ng sama-samang pagsamba po, Panginoon, sa iyong bahay, panalangin. At patuloy mararanasan namin at hihintay po namin na sa panahon na matatapos na po, Panginoon, ng pandemic na to, matitigilan na, Panginoon, ng paglaganap ng virus nito na nagbibigay karamdaman sa mga tao at katakutan dahil madali siyang kumalat sa mga tao. Alam namin, Panginoon, ang protection mo ay mapasa amin tunay, Panginoon, dahil sa balot ng kapangyarihan na parating nasa amin. Dahil ikaw ay mapagmahal sa amin at nararamdaman at nararanasan namin sa tunay dahil itinalaga na namin ang aming buwis sa iyo, aming Panginoon. Inadalangin namin ang bansa po ito sa pagkakaisa na iyong mo pong pagpalain. Ang aming presidente, Panginoon, ay aming itinataas. Tuloy na iyong mo pong pangunahan. Ang barangay captain ng bari po ito, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas na naglilingkod po sa lipunan, Panginoon. Tinataas namin po sila, Panginoon, upang sila ay gamitin po ng lubos sapagkat sila ay pinili upang maluklok doon sa kanilang kalagayan ngayon na maglingkod sa bayan po, Panginoon. At sa takdang panahon, Panginoon, na sila ay magkaroon ng pagkilala at takot po sila upang may talaga nila ang kanilang mga buhay. Salamat sa may mga kahilingan, kung meron man silang may mga kahilingan. Aking itinataas, Panginoon, ikaw ang nakababatid at nakakaalam kung ano po ang laman ng kanilang mga isipan at puso upang tugunan ito. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na katugunan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kagalingan. At ang dati ito iniwan namin na mayroong pagpapasalamat sa dakilang Diyos na makapangyarihang pagpagligtas namin na si Jesus. Amen. Lumaganap sa bawat isa ang masaganang pagpapala ng ating Amang nasa langit. Ang pag-ibig at pagliligtas sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At ang pagkikipisan at pag-iisa at yaman ng banal na Espiritu. Sumaatin nawa ngayon at pagpakailanman. Amen.